One Luna Innovation. Wanted to take a look at this staircase. What if take in bakit? Kasi halos wala nang ibang ganitong hagdan sa Pilipinas. Hello mga ka-senior. Today we are here at San Agustin Church and today we will be exploring the church and the Museum of San Agustin. This is a tour organized by Renacimiento Manila. So join me as we visit the Museum and Church of San Agustin. Let's go! And welcome to our Intramuros Heritage Walk, brought to you by Renacimiento Manila. So Renacimiento Manila is a cultural organization dedicated to the promotion of the history and culture of Manila, and we do various activities to do that. No? We have recreations of the lost cityscape of Manila through 3D modeling. We do exhibits, lectures, no? But one of our most known activities are the heritage walks. The rationale behind the walks is you combine the power of tourism and educating people on the spot, no? Bringing them in contact with their history. Usually we do this in areas that are not so touristic, such as Quiapo, Ampaloc, Tondo, San Nicolas. Binondo, it's a bit tourist, but we cover areas that are not too known, no? By the tourist foot traffic. But we sometimes hold this walk, the Intramuros Heritage Walk, with the notion to introduce people to, of course, the very heart of the city of Manila, the walled city itself. No? We are now on our way to San Agustin, passing through Calle Arzobispo. On the right side is Palacio de Gobernador. Araulio. Kasi dinadaanan lo yan ng mga okay. Itong kalye na ito, itong kalye Postigo or Postigo Street, and it leads to one of the gates ng Intramuros. Yun, the Postigo or Postigo del Palacio of Puerta Postigo. Actually, with that natatawagin siyang Puerta Postigo kasi Postigo is a gate, meaning small or special access, the gate. So that was used by the Governor General for special purposes. Kung kailangan niya umalis, no? Or mayroon siyang may emergency kung saan pwede siya, kailangan siya lumabas. Pero may isang tao actually na ginamit itong Postigo on his last day on earth. Yun ay walang iba, kundi si Dr. Jose Rizal. No? From Fort Santiago, noong December 13, 1896, lumabas si Jose Rizal dyan sa Plaza Roma, kung saan, according sa kakilalan ng mga Pablo de Tavera, may bahay kasi sila sa kanto, across the cathedral, natanaw pala si Rizal palabas. Pasok dito, then, palabas papunta sa tabing dagat, on his way to the Paseo de Luneta, o yung Bagong Bayan Field, kung saan dinawil siya, around 7 o'clock. Noong 1990s, naglagay yung National Historical Institute, yung NHCP today, ng mga footsteps, no? Eventually, pagdating sa labas kasi embed, ano na lang siya, mga bangka na lang na paa. So, ayun siya makikita sa sidewalk. Yan, yung mga yan. So, yan yung tira-tira nun. Dapat sa gitna ng daan yan. But understandably, hindi mo pwede lagay sa gitna ng daan yan kasi may mga sasakyan. So, hindi naman lumakad si Rizal sa sidewalk. Yung mga tao kasi, literal masyado, no? Diyan daw talaga lumakad si Rizal. Hindi naman. Parang tinatrace lang natin kung saan siya dumaan in his martyr time. And in this area, aside from Postigo, you have this building. This is the Araulio building, built in the 1920s, o diyan, 1915. Tinayo siya. And this was actually the municipal court of Manila before.
Katabi niya, the Arellano Building, named after Juan Arellano, no, yung first na Filipino na head ng Supreme Court. So, meron din diyang law offices and other associated offices ng batas. And anong significance itong building na to? It's actually one of the few surviving buildings from pre-war Intramuros. 90% na Intramuros ay nasira. Ay, supo tayo. 90% na Intramuros ay nasira during World War II. Ang natira lang ay yung mga concrete na mga constructions. Sana doon, itong building na to. Nandito makikita yung marker tungkol sa liberation of Manila. Kasi wala na silang ibang malagyang building noong time na yon. Kasi sira na lahat. So, dito siya nilagay. And after the war, isa sa mga nag-start dito, na adjacent sa law services natin, law enforcement, ay yung National Bureau of Investigation. Pag tinignan mo actually sa pasad niya, makikita mo pa yung dating embossed lettering, ayun, National Bureau of Investigation. Meron yan, doon sa ibaba ng Eagle, may parang tira pa yung letterings niya. Kasi dyan dati office na NBI. No? May mga lots pa sila until the 70s, nung tinayo yung building sa may DOJ. Kasi UP dati may ari nung area na yun. That was the old UP complex sa Ermita. Today, itong building na to, na nandito lang sa tabi, ay isa ng important cultural property. So may marker na siya. Wala pa siyang historical marker, pero meron na siya. Important cultural property. So that's the Araulio building. Sagad lahat ng building sa kalye. And ito actually, kita mo yung ganyan. Ganyan yung mga building nung of the Spanish period, although ito American na. Follows yung footprint nung older buildings. Ang silbi nila is when you build close enough, yung anino kasi eventually, tapos may mga overhanging sila ng mga galleries, will provide shade sa mga tao. Saan tayo? Kalye Arzobispo. Ito naman, Kalye Beaterio. May mga tile signage doon actually. Kinopya nila yung parang meron nung pre-war period. No? So, yan ay Kalye Beaterio, kasi dati meron diyang Beaterio dun sa may Santa Catalina, meaning eskwela para sa mga babae at saka may mga nuns or mga sisters actually. Ito naman Kalye Arzobispo ay pinangalan after the Palace of the Archbishop. So ito dati itsura ng building. So ito yung artwork niya na makikita niyo dyan. So nakasagad din siya dati dyan. Isang malaking building. Yung height ng ground floor niya is same yan. Tapos actually, second floor niya dati, mataas din. Kasi taas ng ground floor. Ganun siya kataas. So, itong mga building na itong pato at kahoy yan. Itong malalaking mga building yan. Kasi mga higanting structures. And dyan, nakatira yung Archbishop. Isa sa mga features ng Palace of the Archbishop, may chapel siya, may library, and may siyang audience hall. Minsan tinatawag siya throne room. Bakit na bahala? Ito yung tsura ng audience hall ng Archbishop dati. Mukha nga siya throne room. So, dyan makikita dati yan sa loob ng palasyo. However, noong 1944, bago yung Battle of Manila, nagko-conduct yung mga Amerikano ng bombing ng mga shipyards at saka ship facilities, naval facilities ng mga Japanese. Napagsakan nila accidentally yung Palace of the Archbishop. Nasira yan. Which actually saved yung Araulio building from destruction noong World War II. Kasi sunog na ito yung buong compound. Ngayon, after the war, ang natira lang is yung paa nitong building na ito. And if you look around the complex, pag nandun kayo sa likod duman, makikita nyo pa yung base ng lumang Archbishop's Palace doon. Luckily, hanggang ngayon, dyan pa rin nakatira yung Archbishop of Manila. And nandyan pa rin yung offices nila, kaya makikita nyo doon. The Roman Catholic Archbishop of Manila. So yan yung Arkham offices. Okay? So, Church, Mispo Street, we see yung puting building na yan. Ano mahalata nyo sa kanya? Ginagawa pa siya. It's under reconstruction since 2015. 2015 nag-start yung reconstruction na. That's the ruins of the San Ignacio Church. At ito yung itsura dati ng church. So this was the San Ignacio Church. Kawawa itong simbahan na to kasi hindi siya makakuna na maayos dahil nga nasa
gitna siya ng kalye. So lahat ng picture niya nakaganyan. Nakatingala. Yan. At yun pa rin, pag ginawa niyo hanggang ngayon, yun pa rin ang magiging picture siya sa San Ignacio, lahat alangan. Kasi ang hirap niyang picturean. Pero sino ba ang gumamit at sino ang nagtatag na San Ignacio? Well, the Jesuits. No? Yung Jesuit order, the Society of Jesus, ay binuo na isang taong nagngangalan si Ignacio de Loyola, Saint Ignatius. He was a soldier. Na-injure siya sa mga gera ng Spain. And while recuperating, doon niya natagpuan yung kanyang call of faith. No? And he would establish the Society of Jesus. Unlike the other religious orders, yung Society of Jesus ay may dagdag na vow. They had yung fourth vow, kung tawagin, na obedience to the Pope. Kumbaga, unlike the other orders sa kanilang mga religious orders, sila, they take orders from the Pope. So, isa sa mga ginamit for the counter-reformation o yung paglaban doon sa spread of Protestantism. But at the same time, they also helped in propagating the Christian faith sa labas ng Europe. So, in the Americas and in Asia. Yung unang San Ignacio Church ay hindi dito. Doon sa may pamantasan ng lungsod ng Maynila. Doon sila nagtayo ng seminaryo, yung Colegio de San Jose, na buhay pa hanggang ngayon. No? Since 1601, it's actually the oldest continuing educational institution, no, in the Philippines. And then they established the first university in the Philippines, no? The Universidad de San Ignacio. Bago pa nagka-UST, may Universidad de San Ignacio na 1591. No? Pero bakit hindi siya oldest university na operating pa? Kasi 1768, pinalayas yung mga Jesuits sa Pilipinas. At sa lahat ng kolonya ng Spanya. Nakaaway kasi nila yung mga kings of Europe na malaking suspicion sa Jesuits because they represented papal authority. No? Although they were religious orders. Pero may suspicion sa kanila na parang they're doing the bit of the Vatican to ensure na yung mga hari ay sumusunod sa gusto ng Rome. And during the 1700s, uso dyan yung mga enlightened despot. Yung mga hari, kumbaga, na philosophical, tapos they take orders from no one. Na sila yung, to encapsulate yung sinabi ni Louis XIV, I am the state. Ako ang estado. Kumbaga, yung ganung mga tipong despots. So, noong 1768, pinalayas yung Jesuits. Sinarahan yung church nila, yung university nila, sinarahan. Yung San Jose Seminary, nagpatuloy yun. Bumalik na lang sila, 1850s. By then, parak sa simbahan nila, no? Na kinuha na ng gobyerno. So, binigyan sila dito ng property. At tinayo nila yung kanilang convento or mission house. This one. This was the Jesuit mission house, the Casa Mission. Their mission now was to spread Christianity or Catholicism hindi lang din sa Manila region, kundi dun na sa Mindanao, kung saan marami pa at that time, of course, ang hindi Christian kasi hindi pa siya nape-penetrate ng Spanish power. But along the way, may binigay na task yung government sa kanila. Meron kasing eskwela PIA or isang elementary school na hindi na kayang i-sustain ng city government. Binigay nila sa Jesuits. Sabi nila, kayo maging in charge ng school na ito. That school, used to be located in that side, would eventually become the Ateneo de Manila. So public school dati, Ateneo de Manila. And later, it was publicly funded but Jesuit operated. No? Kaya Ateneo Municipal. Dun sa Ateneo dyan nag-aral si Dr. Jose Rizal. And according to him, I spent many happy days there at the Ateneo. So dito yung area na yun. Noong 1920s, dinagdag itong gate na ito along this street. Kaya ang ganda-ganda ng Ateneo campus. And pinapanood ng mga tao yung march ng mga cadets of the Ateneo na ginagawa dyan sa likod natin ng San Ignacio. Kasi may school na sila, may convent na sila, isa na lang kulang, simbahan. So noong 1870s, they proceeded to build a church, the new San Ignacio Church, which they built in the neoclassical style. May simple lang ilabas niya. No? May natira pa nga yung base dati dyan, kaso na-integrate na siya sa building. But what it made up for, yung simplicity niya, binawi niya sa ornamentation sa loob. Ito yung tsura na loob ng ceiling na San Ignacio Church. No? Ang architect niya ay si Felix Rojas E. Arroyo, one of the first architects, not the first Filipino architect, but one of the first renowned architects. Before kasi nag-design mga military engineers. Ito architect ang nag-design. And yung ceiling niya, yung altar niya, na si San Ignacio de Loyola, ang gumawa naman yan ay yung house artisans of
Isabelo Tampinco. No? Kung meron kang Juan Luna in painting, sabi nga nila, si Isabelo Tampinco naman yung major figure in sculpture. If you go to the National Museum of Fine Arts, yung mga corridor, nandun yung magawa ni Tampinco. But notice, puro maliliit yung nandun. Nasaan yung malalaki niyang gawa? Nandito sa simbahan na ito. At saka sa Santo Domingo Church. Yun nga lang, during the Second World War, sinunog ng mga Japanese yung church. Almost a total loss yung simbahan. No? Walang natira. Kaya po maliliit lang yung nag-survive sa magawa ni Tampinco. Pero, pag pumunta kayo sa Ateneo, kasi since we were rebuilding this, parang nagtanong din sa Ateneo yung IA, baka meron kayong mga artifacts yan. And they do have an artifact. Meron silang ganito kalaking tipak ng ceiling ng San Ignacio na apparently hiniram ng mga madre sa San Ignacio Church 1930s, hindi nila naibalik, nasira yung simbahan, na spare. Diba? Minsan yung kaburaraan, meron ding naidudulot yun eh. Tapos binalik na lang nila sa Ateneo later. So, yan yung ceiling niya. Gawa yan sa Molave, tapos Nara yung ginamit dyan. Ito naman is the site of Santa Isabel College. Nasa Taang Avenue na rin. And only yung exterior ang kamukha nung nasa labas. Yung loob niyan, 5-story building yan sa loob. Pero ito yung example of reconstruction, at least done right, in terms of yung exteriors. Hindi naman natin ma-rebuild lahat ng building. Pero at least yung street fronts nila in the spirit. No? Tapos, dito rin nagsimula ang Adamson University noong 1930s. Nung nasunog ito, yung convent, pinaupahan siya sa Adamsons. So, dyan nag-start yung Adamsons before World War II. So, quick facts lang. Tapos, dito na kami tayo sa ating next. We are now at San Agustin Church.
CM family, MDN Security Service, and Alright? Sige. So, balik tayo sa lilim. Pag-tour guide, malalaman mo, kakabisaduhin mo nasan yung mga lilim. Pag sa mga certain times. Kasi, nag-iiba-iba yun eh. No? Okay, so move tayo konti dito. Nung dati, ang hirap mag-discuss dito. Dahil, parking lot to. So, pero, earlier this year, tinanggal na ng mga paring Agustino yung parking lot. Ay, malaking source siya ng income. Pero at what cost kasi sa church, no? So they decided to leave it open. Ginagamit na lang siya pag may sasakyan yung mga kinakasal. Tapos, hindi na siya yung pinapagandahan ng maraming sasakyan. So we're now in one of the second highlight of our tour, the San Agustin Church. No? So, itong building, nakikita niyo sa inyong harapan. The structure dates from 1607. It's actually the oldest surviving church structure in the Philippines. No? Hindi siya oldest church by establishment. Mas matatanda yung Cebu, Baclayon, pero yung structure, ito yung pinakamatanda na nagsusurvive pa from the 1600s. Many churches usually date from the 1700s, 1800s, pero dahil capital city ang Manila, may resources siya para magpatayo ng mga grand edifices as early as the 1600s. Noong 1571, napadpad dito yung mga paring Agustino, and since sila yung kasama ni Legazpi, sila yung binigyan ng isa sa mga choice na properties. Siyempre, hindi pwedeng kunin yun kasi Manila Cathedral yun eh. So, dito yung pinili nila. Malaki yung property ng San Ignacio. Parang equivalent siya na halos 2.5 blocks no, ng city. Dito sila magtatayo ng simbahan, kumbento. Pero nung una, yung simbahan nila gawa pa sa pawid. Parang pa siya malaking bahay kubo. Nasunog yung unang simbahan nila nung umatake yung piratang Limahong. Yung ikalawa nila simbahan, nasunog dahil namatay yung Governor General. Ibinurol. Habang nakaburol siya, nahipan ng hangin yung kandila, nahulog yung kandila sa tela, nagliyab yung tela, nagliyab yung simbahan, tapos nagliyab yung buong Maynila. No? Yun yung isa sa mga great fires ng City of Manila noong 1600s. After nun, sabi naman pare, kung magtayo na tayo ng mas matibay. Nagkataon, nung taon ng mga 1580s to, may dumating din na grupo ng mga Jesuits naman. At nahanap nila, upstream, merong source ng materyales pang tayo. Problem kasi sa Manila, tabing dagat siya. Wala siyang masyadong rocks. So, dun pa nila natagpuan yun, sa Guadalupe, Makati. At dun, kinwari yung mga bato dun sa side ng, ngayon nakita nyo, di ba, mayroon na dun yung seminaryo, tapos yung EDSA. Dati yun, bangin yun eh. Tapos kinwari yun ng mga Kastila, pangtayo ng pader ng Intramuros at nitong San Agustin. So imagine, in a city na mostly gawa pa sa pawid, dahan-dahan tumataas itong simbahan na ito. Sa isang lugar na hindi pa nakakakita ng ganyan kataas na building. So, na-complete siya noong 1607. Yung bell tower niya, hindi pa ganyan noon. Mas maliit lang. Dinagdag lang yun nasa taas 1850s. No? Na-kompleto yung convent, 1607. This church has survived yung 1645 earthquake, yung 1863 earthquake, yung 1880 earthquake, 1937 earthquake, and 1968 earthquake, tapos yung 1990 earthquake. Although mayroong earthquakes na nag-iiwan ng scar, mamaya ituturo ko yung ibang damage na yun. Isa siguro sa pinaka makikita nyo agad na damage is wala siyang left bell tower. Dati dalawa yan. Nasira yan noong 1880 earthquake na biyak. Kaya inalis na nila. No? Nag-survive din siya ng gera, the British invasion, no? Yung Filipino-American War, at yung Spanish-American War, and World War II. Siya lang ang major complex na nag-survive. Sabi mo, bakit? No? Well, hindi rin alam bakit siya nag-survive. Isa siguro nakatulong is, may mga tao kasing nandyan. Diyan inipon yung mga refugee na taga-Intramuros during the Battle of Manila. So, hindi siya nasira. Although yung convent, sunog lahat dyan. But the church remained intact. No? Siya ay isang UNESCO World Heritage Site. Kaya may marker na siya dyan. Inayos din nila yung plaza para may place of honor yung marker celebrating that this church
is a UNESCO World Heritage Site. Meaning, hindi lang siya kayamanan ng Pilipinas, siya ay contribution natin sa body of human achievements, no, around the world. San Agustin Church. Ngayon, ang katabi niya, may museum. Nandyan yung Museo de San Agustin. Yan yung pupuntahan natin. Dito, sa loob ng church, pumasok kayo today dyan sa church, may image dyan na Marian image. Yung tinatawag na Nuestra Señora de Consolación y Correa. It's been there since the 1600s. It's actually the last remaining Marian image from pre-war Intramuros na nandito pa. And kung napansin sa paligid, may mga banners, tapos meron doon sa plaza, yung Dulce Septiembre at saka yung Fiesta de Intramuros. Yun ay dahil, in a few days time, magkakaroon na ng official na fiesta in Intramuros in celebration nung Nuestra Señora Consolación y Correa. Lions or food dogs, kung tawagin na. Actually, lions yan. Yan ay gifts from the Chinese community. Kasi ang nagtayo ng simbahan na ito at nagme-maintain yan noon ay combination ng Chinese and Filipino laborers. So yan yung connection noon. Malalaman mo ba kung lalaki o babae yan? Batay sa hawak ng lion. Pag lalaki siya, bola yung pinaglalaroan niya. Pag babae, may cup. Image of Nuestra Señora. Kasi fiesta siya sa Sunday next week. So, hindi mo tayo papasok yan. Ito, binitoke na ito. Hindi na ito original. Kaya wala siyang dala. Ano siya? Asexual. Museo de San Agustin. We're going inside. But since this building was built in 1645, then usually attire as an Augustinian priest, but this priest is special. Siya, si Fray Andres Urdaneta. Kung may mga Urdaneta, village, na pangalan sa kanya. Si Urdaneta ay isang sundalo, siya siyang sailor during the Age of Exploration. Kasama siya ng Wisa Expedition na nakapunta sa Pacific, kaso hindi nakapunta ng Pilipinas ng maayos. Eventually, nahuli siya ng Portuguese. Nung napakawalan siya, naging pari siya. Nung nagkaroon ng Legazpi Expedition, sumama siya. And he was a navigator, so experience. At pinaka-contribution niya sa expedition. Nung nakarating siya na Cebu, bumalik, matanda na siya pero bumalik siya na Mexico. What was his, ano yung gusto niya gawin, to accomplish? Mahanap yung winds that will bring ships back to Mexico without having to cross dun sa ibang areas. Kasi may mga hangin sa mundo. And he found it. Yung tinatawag na Pacific Trade Routes. He found yung ruta, yung pong na biyahe na return to Philippines. Pagpalik siya na Mexico. And that will be important. Dahil sa trade routes na nahanap ni Urdaneta, makikita nila paano ma-communicate constantly between Manila and Mexico. Yun yung laman na susunod na Mexico. Anyway, so sa harapan nito ay isang galleon. Papaliwanag ko muna siya para papaliwanag kita sa paligid. Ganito ba yung galleon na na-imagine nyo? Galleon. Ang galleon nga is a glorified barrel. Basically, sa malaking kahoy lang yun yung shape niya. And ang silbi ng galleon is less from warship, more of a trade ship. Consequence na lang dahil may mga trade routes ka, kailangan i-protect mo siya. So, kailangan may ganyan ka. So, by the 1700s, magkakaroon ng specific ships for warfare. The galleon would continue to be an important trade vessel. This specific galleon, ito yung Nuestra Señora del Pilar. Ito yung malalaking mga galleon. Pinakamalaking galleon ever ginawa sa mundo ay sa Isima Trinidad. Halos 2,000 tons siya. So, malaki siya. And anong silbi ng galleon?
Pag Manila, lalagatan siya ng goods mula sa China, other parts of Asia, pati beeswax mula sa Luzon. Saan ginagamit ng beeswax? Kettles. Yung galing sa mga bundok na Sierra-Madre. Tapos, may mga hati-hatian sa loob kung sa kumbaga nakapagsela na siya kasi mga literal na shares and stocks. Aalis ang bangko sa Maynila. Takes 1 month bago matalis ang ganyan sa Luzon. Bakit? Hindi siya kasi dumadaan sa South China Sea. Dumadaan siya sa ilalim. Sa Batangas, Masbate, Bicol, may stopover sa Tigao, kaya dati may trade port sa Tigao. Tapos lalabas sa pagitan na Samar at sa kanila na Sorsogon. On its way, north, diretso na yun. Wala na siya makikita lupa for the next month. Susunod din na makikita lupa ay yung coast of tinatawag nila Alta California, Northern California, which is today San Diego. Kaya establish sa San Diego galing port. From there, pumunta siya sa Acapulco, kung saan bibili ng merchant with silver. Bakit silver? Silver is in pera. Kalawa, silver ang currency ng China. So, gusto mo Chinese yun. And then, yung galyon, babalik na sa Manila, takes 2 months with silver and lahat ng mga tao na pare, lahat ng mga tao papunta ng Pilipinas, documents, official papers, mga orders na tayo. At babalik na papunta Manila. Pag lumubog ang galyon, iyak ang bumay. Literally washed out. And it could destroy. Hindi lang ang Pilipinas, pati China. Kaya bumagsak yung, sa reasons kaya bumagsak yung Ming Dynasty sa China was dahil late yung delivery of silver sa kanila kasi lumubog yung galyon ng Pilipinas somewhere in the Pacific. So, late yung payment sa sundalo, nagkaganda mga sundalo, so, nagka-class naman sa emperor na dyan. Ito may effects. ng isang galyon na lumubog lang somewhere in the Pacific. So, malalaking ship siya. According to them, dapat ang tonnage lang niya, 500 tons, 1 ship per year. Takot kasi merchants ng Latin America. Siyempre, mas in-demand na Asian goods na so, papatay yung goods nila. So, na-eskapuan ng mga Pilipinas, ng mga Kastila sa Pilipinas. So, nilakyan nila yung mga bako. Isang bako lang, 2,000 tons naman. So, lalaki. Ngayon, other exhibits sa muna ito. Yun yung trade goods. Ano ba sa site na doon? Tells the story ng Santo Niño. Isa kasi sa pangilala nila ng image ng mga Muslims ay yung Santo Niño dahil nilala siya. Binigay niya kay Reyna. Juana, nakalala nila niya. Bautista mo sa Reyna Juana. Eh namatay si Magellan sa Mactan. So yung image, assumed this. Pero naman yung sikas. In 1565, not that properly image. Natawag naman. Pinarespeto pa rin naman. Ipapara siya pinaglara mo. Hindi man lang ako kailangan mo. Pinarespeto pa rin. Kagamitan for evangelization. Of course, a copy of the Santo Niño image. And on this side, dala ng galyon, pabalik ng Pilipinas. Silver coins, religious images, tapos goods. Akala natin parang one way lang siya. Pero actually, marami sa mga produkto ng Pilipinas, kilala nating Philippine goods, galing sa Mexico at sa Latin America. Yung tinatawag na Columbian Exchange. Kung saan may mga goods na dinala sa Mexico, in Latin America, may mga goods na dinala papunta sa kanila. Yung papaya, nagkita ito may papaya rin sa Thai cuisine. Dumaan muna ng Pilipinas yun bago nakapunta sa kanila yun. Kasi sa atin muna dadaan yun. Tapos, bell pepper, pinya, mais, tubo, kakao. Walang ganun natin sa Pilipinas. Medyo iba ang pagkain ng Pilipinas nung sinauna. For the longest time, ang problema ng mga foreigners na magkalakalan sa China ay China does not need anything. No? Bakit? It produces a lot of things. Noon pa, no? For themselves. Isa lang kailangan nila, silver. So, marami nun sa Latin America kasi tatagpuan yung mga mines noon. But Chinese goods were in demand sa Europa. So, anong mga products yan? Of course, ivory, spices, porcelain, yung silk. Ang tawag dito actually the Manton de Manila. No? Sinusuot niya ng mga scarves. Hanggang ngayon, yung natawag sa Spaniard yan. Tapos, ito, lacquer boxes, and mga ivory pieces.
This is a version of the image of the Our Lady of the Consolation and girdle. Nuestra Señora de Consolación y andito yung mga iba-ibang rooms. So, ito na yung monastery. Dalawang monastery na San Agustin. The first and the second. This is the first monastery. The second monastery is mostly destroyed. Sira ng World War II. Tapos you have yung third structure, which is yung modern convent. So, again, look at yung vault, yung barrel vault. That's from the 1600s, or actually 1500s. Kasi 1580s nagsimula ang construction na San Agustin. Garden of Calm, kung saan pwede mag-contemplate ang mga pare. Although kung titignan yung sikat ng araw ngayon, medyo nararamdaman. Sacristy, dating sacristy yan. And in every corner, may kita rin yung maliit na mga altars. They represent mga pinagdadasalan siya ng mga paring Agustino so that they remember yung kanilang vows and they remember bakit sila nasa faith. And then mga symbolism na model sa clarity. Paano makita niyo? Itong isang thing. Dahil yung discovery of the true cross. So, si Constantine, saka si Elena. Kaya di ba sa Takusan, meron kang Reyna Elena, si Constantine, si Constantine, nanay niya si Empress Elena, siya yung na-discover niya yung remains of the... Di mo na yun rin, ba? Ano ko parang pinto? Dalawang types ng lalagyan ng santo. Yung parosa, which is yung pinag-sila. And yung andas. Yung andas yung yung nasasasayan doon ng Quiapo, yung sa akin andas. Kasi pag tinignan mo, meron na siya kawasa. Pero, in a way, nandun pa rin yung andas, nakakandun pa rin siya. Kasi, kaya mo nilagyan siya ng mga tali. Dati may kahoy yun, kasi yung mga tali pa naman. To extend to the others yung paghawak sa kahoy. Kasi dati parang pinapasan ko lang yung kahoy. Ito siya ng modern. Dati, may mga, nakikita kayo example ng antigo sa museo in Rama. Bisa niya sa Rama. Dumano kayo dito ng walang okasyon, hindi kayo makakapunta na. Pag doon kayo pumasok, hindi na kayo makakapunta dyan sa harap kasi ba? Sa kaharang na. Kasi dito ka natandaan para malapitan si Legazpi. Kasi doon ka rin bigyan ng Legazpi sa side chapel. Saka makita yung art. No? But here, nakikita na yung church. Pero mamaya, may area kung saan makikita natin mismo. Alright? At syempre, kung nandiyan yung altar, katabi niya yung sacristia. Ano yung sacristia? Yung sacristy. Nandun yung damit ng pare, nandun tinatago yung mga valuable items ng simbahan. Hindi siya open generally to the public. Usually, ilan lang nakapasok mo. Ito na yung modern sacristy sa likod nito. Pero dati, kung buong side na ito yung sacristy, pupuntahan natin yung portion ng sacristy na ginawa ng museum. Nanay. Siya yung walang tigil na nagdasal na naway magbago yung kanyang. Kasi si San Agustin ay isang medyo na bumanay na party boy. Nagkado siya, you're Roma. 380 Roma. So, yan so, ano tayo kasi San Agustin, ano siya, nasa kabilang side siya talaga ng Christianity. However, eventually,
na liwanagan siya through Christianity. And he would go on to become a doctor of the church. He would write yung mga ibang treatises niya, which will become foundational in the Catholic Church. No? The City of God, the City of Man, the comparison of the two worlds. Kumbaga. It's parang ano siya, pagbalik na lang sa Greek idea rin ng the world of forms. So kumbaga yung mundo na mga dapat, ang mundo na katotohanan. So yun, yung ilan sa mga sa ginawa sa Agustin. The order itself, later ko siya papakita, but they followed the teachings sa Agustin. And one of them, I mentioned about altars, they tell usually yung stories ng mga they tell yung mga stories related dun sa yung kailangan mo maalalahanan bilang isang pare. This is sabi ko masusunod mo ba? And it's about charity to the poor. Yan. Makasama siya sa mga sa priest, kailangan mo maalala. Hindi ba sa mga side chapel na to, nasa loob ng church galing? Kasi kung nandito siya nung gera, makasira na rin sila. Nasunog yung area kasi nung World War. Mamaya ko ikwento niya ano nangyari nung World War. Lagi bisita iglesia natin. Ako dalawang taon. Ngayon, as I mentioned, this was a sacristy before. And ayun yung picture na there's a wall na yun. Doon sa picture na yun ng 1880s, makikita mo na dyan, itong altar na ito. Ito actually ang tablo natin ng San Agustin. Ito yung nandun sa loob ng simbahan. Created probably in 1600-1700s period na ginawa. Tapos, hindi yan yung mga actual saints na nandun. Sadly, lost na yung mga saints na yung pagalagyan ng Cadiz, Las Vegas, tapos, for si San Pedro, si San Pablo yun dyan. Because the Church of San Agustin is actually dedicated to Saint Paul. It's a Church of Saint Paul. Kaya punta kayo sa altar, San Pablo yun. May kilala mo siya dun sa may dala siyang espada, which is the symbol of his martyrdom. Sa pinutulan na ulo, si Saint Paul. Kilala ng mga damit. Pahanap ka ng aking damit. Kasi malalaki yung mga vestments. And yung mga vestments, mga banners, cereales, kung tawagin, yun yung mga nakadisplay. Dito rin nakatago. Kagamitan gaya nito. Familiar pa ba kayo dito? Ay, may iba makikita niyo pa rin naman hanggang ngayon. So, ito sa side. Ito yung sa amin, aspeso. Sa tubig. Wala kasi yung parang ito yung non-stance. Nalalagyan ng osca, lalo kapag may position ka, o kailangan mo ilabas yung host. Pagkakalis ka. Ito, pang-baptism ka. Pang-baptismal siya. And yung mga gintong yan, hindi yan nagyayabang ng simbahan ng yan. Kasi donations marami sa mga yan. Initially, fundraise siya, kahanap siya ng pondo, and later, dinodonate na yan ng mga bayanong pamilya. For the rich families, this was their way of showing their faith. No? May mga sabing buying their place in forever. Pero dati kasi seryoso yung piety ng mga tao. They really feared what waits in the afterlife. Hindi ngayon na parang medyo plasay na lang tayo. No? Kaya dati talaga seryoso sila doon. Mga pagpapadasal nila. Hindi yung pakitang tao lang. Talagang they fear what awaits them in the other side. Ito yung mga banners. Pag mayroon kang mga posisyon. Okay, it's a gidon. And it's a mga ito, kasama din ito. Kapag mayroong mga possession na sa unahan yan. Hindi ko meron sila. Wala sila dito. Yung kapag ito kasi post nila dala mo, meron siyang parang canopy or balbit siya to protect it para hindi siya naka-expose. Kaya ito yung mga yung dalmati kung tawagin, suot yan yung mga tumutulong sa yan, tumutulong doon sa sa mass, no? Ito yung mga liturgical vestment na yung chasubo. Meron style na pag gano'n, yung gitara ang tawagin. And pansin yung embroidery niya, yung mga naka-stuffing sa loob. Ang gumagawa ng ganyan, yung mga hermana, yung mga mana. So, this was their way of, again, showing yung piety nila sa simbahan. Minsan kasi parang may misconception lahat yung pinilit ng simbahan. By the time we had inculcated Christianity amongst ourselves, seryoso tayo din. So strictly speaking, yun ay large-scale paintings. These are the murals. These are the oldest murals in
these are kasi may mga wooden images and may way pa malaman silang craftsman. Marami sa mga craftsman na mga Chinese craftsmen. And you could see this sa mga features nila. May mga singkit na mga building. And ang beauty standards ng Chinese, rounded faces, malaki yung mga forehead, na ganyan. More classical and European, may kita mo yung mas astila yung mga mata, yan, mga ganyan yung mga mata, mas mga. But yung Chinese influence, hindi naman sa facial features nila. The Chinese were talented na kasi and skilled in terms of making itong mga ivory images. And San Agustin used to have one of the largest collections of these images. What happened? In 1762, the British invaded the Philippines. Nasakop nila ang Pilipinas. And niloot nila yung San Agustin Church. In great fashion, nalooting. So, niloot yung San Agustin Church. Isang church siya na hindi naloot, San Francisco Church. Kaya hindi siya naloot kasi yung pari doon, wise. Yung anong pari, kinaibigan niya yung mga English. Pinakain niya sila, bigyan niya na, hinalaan niya ng pagkain. Pagdating nila para mag-loot, ay hindi, kasi mga pagod na kayo kain muna kayo. Natuwa yung British commander, pinabantayan pa yung simbahan. Kaso na-accuse siya of treason. So after nagtatago yung pare, nagulat siya, nahuli siya, pagbalik na dito, obispo na siya. Ma-inassign siya to be a bishop. So yun lang hindi nalo. Sabi ng mga Agustino, this could be sometimes exaggeration. Sabi nga, the British left nothing, not even a chair to sit on. So these are what were left mula sa other properties. Diba? Pag inalis mo yung mga mga santo, ganito lang sila. Frames lang sila. Rare mo lang makikita sa Luzon yung plated na vestment, kumbaga. Kasi, ninanakaw na kasi ngayon yun. Yung nasa Senora del Carmen na Agustinian Recollects, 1990s, kinuha yung ulo. So, since the 1600s pa yun. May isang image din na nasa Cebu, nasa ano pala, ay Bohol, na image was believed to have been given galing pa kay asawa ni Henry VIII. Yung una niya asawa, si Catherine. Ninakaw din yung ulo. So, that was in the 90s. Tapos pansin niyo to, ito yung nasa gilid. Yung tawag dyan, ramilletes. Ramilletes, bouquets of silver. Nilalabas yan pag pista or pwedeng full year decoration. Kasi wala pang darwan ng tayo. Rare ang flowers. So in order to decorate the altar, you put silver. You dress it with tons of silver. Donation center. Tapos doon sa altar area mismo, we actually get that from yung Judeo or Judeo-Abrahamic tradition yun eh. Yung ayos mo na yung imam o yung priest, we share that with Islam, Judaism, and yung mga major faiths na galing sa area na yun. This one the 19th century. May mga krama, parang hindi mo siya, wig din naman yun. Imagine that. Those San Agustin is just one Romanian monastery here. They were able to save this. Kasi mga kasama ng dito. They saved this. Imagine what we lost sa ibang monasteries. Yung 5 major monasteries. Siguro yung monasteries. Overall. Basically, unlike the crypt na Manila is underground. This is more or less an above ground cemetery. And may mga nicho sa pwedeng kambing. Dito sa San Agustin, may dalawang mahalagang tao na kambing. Isa si Miguel Lopez de Legazpi. Yung ikalawa, nandito na kambing. So, painter. So, hindi pa nga. One Luna, in officio. One Luna. Okay. Pero hindi siya dito unang nilibig. Si Juan Luna ay namatay kasi sa Hong Kong. Doon siya.
Eventually, kinuha ng anak niya yung remains niya. Yung anak niya, yung architect na si Andres Luna de San Pedro, who created some of Manila's famous architecture. So eventually, inuwi niya yung buto ng tatay niya, nilagay niya sa opisina niya sa eskolta, nilagay niya kung saan-saan. Nung namatay si Andres Luna de San Pedro, natagpuan yung buto ng tatay niya sa isang balde sa ilalim ng kama niya. So eventually, binigyan ng magandang burial dito. Ang irony nun, hindi na natin alam ngayon saan nakalipig si Andres Luna de San Pedro. Kasi namatay siyang mahirap. So, lost na yung grave niya. Ito naman, isang memorial to the priest na kagay assassinidos, no? Pinatay ng mga Japanese noong World War II. During the Battle of Manila, inipon lahat ng mga tao na babae at bata. Una sa cathedral, tapos yung mga lalaki hiniwalay, dinala sa Fort Santiago, yung mga babae dito. Yung mga pare, sinama sila dito. Kasi hindi sila mga Pilipino, Kastila. Madami sa mga pare. So, hindi sila citizens na. Hindi sila involved sa World War. Kasi Spain neutral naman. And yet, kinuha sila eventually, kasama yung mga Agustinians, at dinala sa Palacio doon sa may Palacio del Gobernador, kung saan may air raid shelter doon na ginawang, doon sa inipon ng mga Hapon, tapos binato ng granada ng Hapon sa doon. So, out of the 130 na nandun, some of them priests, 7 lang, 8 lang ang makakasurvive. Ano? Isa doon, Agustino na pa. They gave you account niya later tungkol sa war crimes ng Japanese. So this was erected in memory of those who died during the battle. Today, yung collection na nakikita dito is yung collection ng mga Araneta, Luis Maria Araneta. He was a collector of religious artifacts and artworks. So he decided to donate or at least have his collections exhibited in this room. Pero ano ba yung silbi ng room na ito before? Itong kwarto ito, ang refectory o kainan ng mga paring Agustino. Ano itsura ng pagkain during that time? So, 19th century. Sana lang yung table na nilagay nila dito. But imagine na mayroong ilang mahabang table. In the middle of the room, may lectern doon. Hati sa dalawang kalahati ang pagkain. The first half, habang kumakain kayo, tahimik lang. Tapos may nagbabasa. Nagbabasa lang, tuloy-tuloy. Nagbabasa from mga scripture. Hindi man, start kayo kumakain na. Contemplation. After niyo magbasa, pwede na kayo mag-usap. So, ayun, mag-usap na kayo. Ngayon, paano kung ikaw ay meron kang hindi nagawang task? Halimbawa, ikaw ay inutusan, hindi mo nalinis yung pinalilinis sa'yo. Meron din tinatawag na kastigo de la piedra, punishment by the stone. Ito yung parusahan nyo. Ang gagawin sa'yo, kung may parusahan, ibigyan ka ng pagkain. Pero tubig at saka tinapay na. Walang ibang fancy food. Wala mga kumbento ba, sarap ang pagkain dyan. Tapos, required ka na nakalagay. Harap ka sa bato. Habang kumakain. So, yun yung practice for that. Penance. Huwag ito kapakita mo na. Penance sa ginawa sa iyo. And yung pinaka-major dati na artwork daw dito sa room ito ay isang malaking painting ng Last Supper na nawala after the British invasion. Huwag ka lang yun, no? So, ang dami na inuwi ng mga British. So, pinalitan siya. Kaso nawala na lahat ng mga. So, ito na lang yung water. Although masarap tignan yung tinapay na yan, ay synthetic, pag-ilagyan yung yan, masakit sa tasan yan. Ito ba kung tayo dito? Diyan din naman dito. And if you look at the ceilings, again, remains mural of the system. Gaya lang natin sa Sagrada, sa Labones, remaining features yung wall bago tinanggal yung palikasan. 1960s. Kaya natin tinanggal yung palikasan.
So, itong altar na ito, ang style niya is Baroque. When you say Baroque, it has some classical features, pero heavy on the ornamentations siya. Kasi may mga floral na kahit yung gano'n ng kung anong meron. Pag neoclassical yan, usually simple lang yun ng mga flutes. Flutes yung ang nakakaliw dito sa itong buong collection na ito, nanggaling siya sa iba-ibang lugar. Hindi isang place lang. And yet, bagay siya. Kasi, Baroque lahat. Church architecture in the Philippines, for the longest time, was primarily Baroque. Kasi parang yun yung uso no 1600s. Only in the 19th century or 1800s, magkakaroon ng Gothic, Neoclassical. So, nag-iba-iba na yung mga styles. So, iba-ibang places yan. Meron galing Paite. This one or this one. Bakit kami yung mga taga-Paite ba't nandito? Anyway. so, baka naibigay kay Araneta. Kasi lahat ng collection ni Araneta. And of course, may Bishop's Mitre na yan. Si San Agustin. Sadly, kasi parang magkadikit lang naman yung features. Nakaka-intimidate sa Bishop. Kasi dami dati ito yung image ko. Gusto ko lang mukha ko sa Facebook na sabihin. Ang tulog, ito. Tapos, isa na mga ganda na preserve na feature, this one, nalagyanan siya ng lantern. Kasi yan pa dati yan. At of course, pagtawag ko, may kailangan gawin. Ang pala, and sa tabi nito, this is the level to Father Blanco's garden. Second monastery. Ngayon, ang next natin, ang last stop sa San Agustin, is yung upper floors. Tuloy ang umakyat. I wanted to take a look at this staircase. I wanted to take it in bakit. Kasi halos wala nang ibang ganitong hagdan sa Pilipinas. I say halos, kasi may mga iba na ma-existing. But wala this scale. Yung scale na pang Maynila. Yung hagdan na yan, ng mga steps, yan ay gawa sa granite, also known as piedra China, kasi galing pa ng China yan. Import natin yung China. On the wall, I think it is one of the ultimate sacrifice a Christian could do. No? To die in the name of the Christian faith. Hindi ba nila may kita sa wall, may mga patsi-patsi. Yan ay iwas ng 1937 earthquake. And mga cracks. Pinatcha nila siya. Pero yung 1937 earthquake kasi isa sa mga well-documented, scientifically documented. Kaya di ba I mentioned earlier, gano'ng katagal i-explore ang San Agustin? 2 to 3 hours. Pag iisa-isahin mo lahat ng kwarto, na hindi natin gagawin yun. Next time. Halimbawa, itong room na ito, dedicated to sa apothecary o yung drugstore dati na meron ng San Agustin. Kasi isa sa mga members nila ay kilalang botanist, no? Si Father Blanco. Gumawa siya ng book, yung Flora Pilipinas, o yung flora or halaman sa Pilipinas. So, paano? Let's not tayo dito. What is the word? Let's do that by name. It is a fire.
Kabatuan, Panay Kapis. Their main concern. And isa sa mga projects actually nasa Agustin is mabuo ulit yung kanilang library. Bakit? Ano nangyayari sa library nila? Well, niloot siya ng mga British. 1976 sa San Agustin, hindi World War II basta yung British. Niloot siya ng mga British. So, marami sa mga libro nila nawala. So, what they're actually doing today is sinusubukan lang bubuin, ikatalog. Tapos, hanapin kung meron pang copies yung kumahan. Ang silbi dito ka nagpe-prepare for a war, and dito mo tinatago yung mga kantoran. These are the singing books. No? Ayun sila dito sa libro. Mga higanting libro. Gawa sa balat ng baka o kambing. Tapos nakapaint dyan yung lyrics ng mga nota and lyrics ng mga aawitin. Dito rin kayo nagpe-pray bago mag-perform. Kasi di ba part ng routine na mabuhay ng mga prayer. Bata ako, pumasok ka dito, ang nakapatong dito, actual na mga pantorans. Pero syempre nag-fade sila kasi nga-expose sa araw. So mabuti na rin na nandun na sila ngayon. Tapos may nilagay na lang sila. So higanting mga buko. Look at the seats. Diyan naka-assemble yung choir. Dahil kailangan nakatayo ka pag umawit, naglagay sila dun sa mga upuan, maliliit na notch. Tawag dyan is misericordia. Para pwede ka sumandal. So hindi ka nakaupo, masandal ka. Misericordia. Mercy. Parang yun lang yung tinawag nila sa ganun. Awa. Ang gumawa nitong buong area na ito, pati yung mga yan, ay mga Chinese na mga craftsmen. Look at the intricate woodwork. No? But at the same time, pansin nyo dito sa paanan nito, mga Chinese na yan. Yung Chinese na mga lion doon. May Christian ka na element yung mga angel. Tapos may mga Chinese na mga dogs and lion. So alam mo na, ang gumawa nito ay Chinese. Kasi hindi lalagyan ng Pilipino yan. And over here, ay yung organ ng sound. May not be as big as the Manila Cathedral. But in terms of age, mas matanda siya ni Hama. And ginagamit pa to actually. Isa sa kagandahan nitong organ, labas sa performance na, inayos to eh. Pinadala yung mga pieces sa Germany. Pero kailangan ulit kasi siya yung maintenance. Gaya na kahit anong bagay, kailangan proper, continuous maintenance. So, isa sa mga tagpuan na, nung kinakalas ng organ, nakita na sa likod, nandun pa yung lumang wall painting ng San Agustin. Alam niyo anong kulay na San Agustin dati? Bago lahat ng ito, ang laman niya ay bright yellow, bright orange, bright red, mga blue na mga lines. Butas siya may silit mo. Hindi na nila inalis. Kasi parang wow. So, looking at the ceiling, bato yung ceiling na yan. Hindi kahoy. Unlike ibang churches, that's stone. Kaya again, special yung San Agustin because one of the rare churches kung saan stone board yung ceiling, the barrel board. Meron siyang malakransan. And isang feature na hindi nyo makikita agad ay yung buttresses na rin. Kasi ang buttresses, di ba, nakita nyo na ba yung Paway Church? Yung sukay sa gilid ng church. Yung San Agustin, pag tingnan wala. Pero meron siya. Yung mga side chapel na yan, yung mga divider, yan yung buttress ng San Agustin Church. Yan, yan mga yan. They hold up this wall. Tapos meron din yung sacristy itself. And yung paanong bell tower, walang room yun. Puro bato lang siya talaga.
So, kaya kanina yan na yung pinakauna mong room. Lahat ng spaces popular to ensure yung in the 1870s, may dalawang artists na Italian artists na dumating. And they were commissioned by the church to repaint the ceilings. Lahat yan ay paintings. No? So, wala dyan 3D. Ang tawag dyan ay trompe-l'oeil. To fool the eye. Optical illusion. Nakakala mo may mga stucco or 3D details. Or flat yan. Ang 3D lang dyan, ito ribs. Yan. Mga parang ribs na yan. Yan lang ang 3D. Hindi pala, hindi 3D. After, yan, hindi 3D yun. Pero, paintings na. The chandeliers date from the 1800s. Those are from France. Tapos, sa taas ng simbahan, may mga parang cupola yan sa taas. Kung saan, hinahatak yung kadena para ibaba yung mga chandeliers. Kasi dati, sinusindihan lahat yan. Yan, buhay yan, pataas. Nandun pa yung mechanism sa taas hanggang ngayon. No? Isa-isa. Gusto sila akitin. Kaya may pulis yan, may mga pulis sa taas yan. Tapos dati, wala ng mga upuan na ganyan yung simbahan. Nakatayo lang yung mga tao. Ang upuan lang is reserved para sa mayayaman. Takad sa mga prominenteng members na congregation. Tapos yun, yung pulpit niya, unlike yung sa Manila Cathedral, ito, antique yung pulpit niya. That's from the 1600s. And ayun si St. Paul. Ha?